Shalom everyone! Welcome to Long's Conversation. Ang tanong po natin ngayong araw, Pastor, paano ko po malalaman kung nasa tamang ministry work na po ako? Minsan parang relasyon din ng ministry. Sa umpisa may kilig at lahat exciting. Pero pagdating ng trials and testings, napapatanong tayo, Lord, tama pa ba to? O maling tao na? Maling ministry na? Usually sa ganitong tanong din ang isinasagot po natin. Una, may holy aspiration ba? Binigyan ka ba ni Lord ng desire para sa ministry na yan? Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, if someone aspires to be a church leader, he desires an honorable position. Hindi masama ang mag-desire. In fact, galing sa Diyos ang holy aspiration. Pero tanong, desire ba ito na rooted sa love for God and love for the people? O desire na rooted sa spotlight or fame? Si Nehemiah had a desire. Umiyak siya para sa Jerusalem. Hindi siya naghanap ng posisyon, pero may burden siya para sa gawain ng Panginoon. Kung desire mo ay para maglingkod, good sign yan. Kung desire mo ay para makilala lang, ibang usapan yan. Pangalawa, may grace-enabled capacity ka ba? Binigyan ka ba ni Lord ng gifts and capacity para sa ministry? Romans 12 verse 6, God has given us different gifts. Hindi ka isasabak ni Lord sa gera na confidence lang ang dala mo pero walang armas. Kung tinawag ka niya, bibigyan ka niya ng kaloob at kakayahan. Look at Moses, sabi niya, Lord, hindi ako magaling magsalita. Pero dahil may calling, may enabling grace. Lagi nating tandaan, God's will never lack God's supply. Kung desire lang ang meron pero walang matching gifts or growth, baka kailangan ng realignment. Kasi ministry is not a hobby, hindi ito try ko lang, bahala na. Pangatlo, may confirmation ba? May natutuwa ba na nandyan ka sa ministry? Sabi ng Philippians chapter 2 verse 4 reminds us to consider others. Kung ikaw lang ang masaya pero ang church hindi, pag-isipan nating maigi. Dapat joy and blessing ang nararanasan ng mga kasama mo sa ministry. Kaya mahalaga ang real and honest feedback ng mga ka-churchmate and spiritual leaders mo. Even Paul did not operate alone. May Barnabas, may church confirmation. If godly leaders and honest churchmate see grace in you, strong sign yan. Pang-apat, aid from God. May ongoing help ba? Nararanasan mo ba ang patuloy na tulong at gabay ng Diyos sa ministry mo? Jesus Himself sent workers and equips the church at hindi siya nangiiwan sa ere. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 6-7, God gives the increase. Kung nasa tamang ministry ka, may struggle? Yes. May stretching? Yes. Pero may tulong, may provision, may spiritual fruit, may lakas at biyaya na galing sa Diyos. Kaya kung may holy desire, grace-given ability, church affirmation, ongoing divine aid, nasa tamang assignment ka. Pero kung puro desire, walang fruit, walang confirmation, at laging self-driven, baka hindi calling yan, baka cravings mo lang yan. Na depende sa mood, depende kung kailan mo lang siya gusto, hindi ganyan ang ministry. Tandaan, the right ministry will not just make you busy, it will make the church better for Christ and for the community. God bless everyone. Nothing is impossible.